So, hello everyone. Good morning. This is Alvin FX again. And may update ko lang kayo kung ano yung position ko sa trading dito sa trading view. Oo nga pala, ang broker na ginagamit ko is XM and I've been using them since pandemic. And ito, nandito tayo sa chart ngayon. And as you can see, um, tumaas na si gold uh, as of 8:57 this morning. And our target is around this area. Okay. So, yung price nandito na sa 4,132.98. And yung target natin dan is yung resistance dito. Kasi um, meron din tong, yan. Kaya minarkahan ko yan kasi ito is lahat ng mga stocks ng mga naipit dyan nakaraan. Babalikan yan ng price. So, maraming nag-aantay dito na mga in, yung mga nakabili dito sa taas. Yung mga nakabili dito sa taas, yung mga stops nila nandito. Kasi nag-buy sila tapos nag-waterfall. Tapos andito nag-fall yung mga stops nila tapos nag-waterfall na siya. So, pwedeng balikan yan ng price. And as you can see, dito sa news ngayon, price forecast on gold holds positive ground above 4,100. And inatahan ko itong 4,100 kanina, diba? Sabi, 4,100. So, positive talaga na umakyat si gold. And nandito ako sa fx3.com. Dito kasi naka-antabay yung mga kapwa ko traders din. Tapos yung mga tinitignan din yung sentiment ng market. And sobrang useful nito kasi makikita mo yung mga catalyst na nagpo-push ng price. And as of today, uh, this week, today na lang. Wala tayong, may news tayo ngayon, which is pound. Tapos at 10 o'clock this morning, meron tayong, medium, medium impact na news sa Brazilian dollar. And eto, mahalaga tong high impact na to. Sa mga scalper, yung kaway dyan, kagaya ko, ah, pwede kang mag-participate dito sa news. Pero ako kasi, nagpa-participate ako dito sa news event na to after ng news event. Kasi andun yung liquidity. What do I mean by that? Ah, mag-separate na lang ako ng video about yan. And kung ito kasi, at 3 p.m. this afternoon, patapusin mo muna yan. Siguro 15 minutes, after 15 minutes. So, saka mo pasukan. Mahalaga kasi ito. Maraming mga trader yung natatrap dyan eh. I mean, yung mga hits yung stop loss nila, yung mga nagpa-participate, biglang babagsak yung presyo. Right? So, balikan natin sige, dito ko na lang i-cover din. Yung sinasabi ko.
Um, yesterday. Sige. Yesterday wala naman. Sabihin na lang natin last week. Yan, last week. Balikan natin tong CAD at 9:30. Okay. USD. Kailan? 9:30. 9:30. Last week lang naman yun eh. So, tignan natin sa 1 minute. Yan. Kung ayaw, last week lang naman yun. 9:30. 9:30, November 7. Yan. 9:30. So, nandito tayo sa 5 minutes candle. Yan. At 9:30. Ito siya. Yan, ito siya, 9:30. 6 pala yan. Okay, wait, sorry. 9:30. Actually, bumaba na siya. Yan, 9:30. Ito siya. 9:30. So, itong candle na to, ito yung news. May correlation yan kasi dito sa So, nandito tayo sa news. Kanina, November 7, 9:30, employment change, unemployment rate. So, nandito tayo sa USD CAD kasi yan yung affected na quote currency. And by the way, dollar is major currency. There are 6 major currencies which is isa sa mga major currencies CAD, Canadian dollar. Yes. And ito yung news. Ayan. Malaki yan. No? Pagbagsak niyan, itong pagbagsak na ito, ayan, siguro mga 31.23% yung pagbagsak niya hanggang pa dito. Nag-follow through pa siya. Nag-follow through pa siya dito ng 0.26%. So, yan, nasa inyo kung kasi itong low na to, pwedeng pwedeng ito ginagamit to para yung mga liquidity. Andito kasi set yung mga stop loss na mga nandito. Mga nakabili dito. So yan, na-trigger yan dito. Kaya nagkaroon ng gap. Ayan. Nagkaroon ng malaking gap or dun sa news. So yan, potential for reversal. Ayan. Kaya binalikan. So tignan nyo. Kaya sinabi kong balikan nyo after tong news. Kasi mag-reverse siya for sure. Titignan nyo lang tong mga area na to. Ayan, mga rejection candle. And tapos nag-push higher siya. Nag-form siya ng lower low, lower high. Ayan. Tapos nag-form na naman siya ng
So, ito, nag-phone mo naman siya ng low dito. Yan. Opportunity na naman yun. Kaya kung sasabayan nyo yung trend na yan. Pero lahat yan, ang titignan nyo dyan, pag mag-observe kayo, mas lobat na yung laptop na. Ang tinitignan ko dyan, either, ayan, nagbe-breakdown kasi siya. So, ah, dito yung news. Ah, ito, hindi ito yung strategy ko. Okay? Lilinawin ko lang. Nag-a-analyze lang ako. Pero ito yung high probability na kung gusto mo ng quick profits at scalping lang, yung mag-exit ka ng 1 to 2 with the risk management. Ito talaga, di ba? Pag, sige, explain ko. Pag boom ng news, bumili ka dito, yung stop mo sa below. Yan. Pero tignan mo muna yung reversal dito. Mabilis lang talaga siya. Hindi pwede yung pabagal-bagal dito sa fund. So, push higher, tapos yan. Tapos nag-breakdown ulit. Since nakabili ka na, profit ka na dito. Diba? Pero hindi mo alam yung price. Hindi mo alam yung price na bababa pa siya. Pero at least, nakita mo yung mga reaction dito. Tapos nag-exit ka na kagad. Reversal pattern. So, nag-breakdown ulit siya. Ayan. Nag-breakdown ulit. Ayan. Ayun yung mga nangyayari sa news. Ayan. Pero lahat yan babalikan. Ayan. Lahat yan babalikan. Ayan. Lalo na tong mga stop losses na naipit dito. Nag-reversal. Basta ganun. Pabalikan ulit yung mga. Ayan. Kasi dito, may breakdown. Tapos bumalik siya doon. Tapos itong breakdown na to, nag-push higher siya. Pero ilang minutes lang yan. Ilang minutes lang yan. Diba? Ganda na. Palitan natin. So ito is parang 1 hour and 10 minutes. 1 hour and 10 minutes. Nag-push higher siya. Ayan. Diretso. So, lahat ng mga dito kasi sa high na to, maraming mga seller na gustong bumagsak yung presyo. Ayan. Pero hindi. Ayan. Napagod na tong trend na to. Ayan. Hindi na niya inabot yan. Nandito na yung price. Ayan. Yung price nandito na. So, for 10 minutes, I think 1 hour and 10 minutes, di ba? Kita ka na. You just have to use risk management para talaga makapture mo yung pag ano na yun. Yun yung pag-trade. Para sa akin, yun yung the best way ng ano. In psychology, yung mga yan, natrap yan mga yung mga nakabili dito, tapos, ayan, sa news. So, iba-iba tayo eh, di ba? Either long or short, paba, either tataas yung market o hindi. Affected yung mga nandito na ipit. So,
talagang babalikan yung mga presyo niya. Ito, lalo na din to, babalikan din to. Babalikan din yan. Ayan, pupunta yan dyan. Pupunta yan dyan sa taas. Tapos, babalikan niya ulit yan. Babalikan niya. Magpupush siyang higher yan. Pero syempre, gagamit kayo ng stop loss. Stop loss o kaya yung kaya nyo ipatalo. Ayan. Diba, nag-position ka dito. Wait lang. Kuha tayo ng maganda. Wait lang. Ay, okay na. So, halimbawa, ito. Saan na yun? Tinanggal na. So, ito, nakabili ka dito. Dito. Ayan. So, ang positioning mo dyan is ganito. Ayan. Ayan. First position mo, ayan. Kasi nakakita ka ng rejection. Tapos, syempre, paldo ka na dyan. O. Tapos, itong pagbagsak na yan, ay, sorry. Ito, nabili ka dito. Tapos, yung stop mo nandyan. Ano ba, natalo ka, o may opportunity ka ulit, di ba? Ayan, nakita mo, bumagsak. Ang confirmation mo dyan, itong pagbagsak na yan, tapos yan. So, tapos eto, bumagsak, pumunta ka, nag-try ka ulit dito. Tapos, yan, bumagsak, bumagsak, bumagsak. So, parang talo ka ng tatlo. Halimbawa natin, talo ka ng tatlo with a proper risk management. Oh. Tapos, ilagay mo dito yung stop mo. Halimbawa, ito, ayan. Yung support na yan. Tapos, nag-form siya ng resistance. Ayan. Tapos, stop mo below dito. O, tapos, target mo itong zone na to. Kasi, support, naging resistance. Ayan. So, parang ganyan yung position mo. Tapos, dito naman, halimbawa, mag-running profits ka na, pwedeng ito yung second na take profit mo. Yan. Diba? Natututo ba? So, ayun yung, ito is scalping to. Scalping, mabilis ang kita, mabilis ang, with proper risk management. Kasi, tsaka alamin mo, yan. Kung hindi ka pa confident sa setup nito, mag-practice ka sa 1 minute. Yung ganito. Ganito yung ibig kong sabihin. Sa 1 minute. Yan. Dapat marunong kang mag-read ng price action. Ang tawag dito is price action.
price action. Laki yan. Price action. Ito, price action. Kung hindi ka pa confident, gusto mong makita yung totoong galaw talaga ng market at maintindihan mo yung mga trend. Kasi tatlong way lang naman, ah, tatlong way lang naman nagmo-move yung market. Either go down, downtrend, yung price, consolidation, ayan, ito consolidation to. Ayan. Or ito, tignan natin, ito, consolidation, walang nangyayari. O kaya ito yung best example, consolidation. Walang nangyayari yung sa price. Or, yung pangatlong trend, galaw, is paakyat. So, ito is consolidation. Consolidation. Yan yung number 1. Tapos ito is downtrend. Downtrend. Number 2. Tapos uptrend. Number 3. Ayan. Consolidation, ibig sabihin, lagay ko na yun. In Tagalog, taas baba lang. Walang nangyayari. Yes. Down, pababa. Diba? Alam niyo naman yan. Pababa ng pababa. Pababa. Tapos uptrend is pataas. Yan lang yung tatlong galaw ng market. So as you can see, ito. Ayan, yung price action. Ayan, tignan mo yung price action sa 1 minute. Ayan. Kasi mostly na mga free na ganito na trading view, nasa free plan ka. So, itong resistance na yan, resistance, break, tapos nire-retest. So, may mga liquidity dito. Ibig sabihin, liquidity yung mga buyers and sellers. May mga buyers pa nandito. Buyer liquidity. Nandito. Yung mga smart money concept. Smart money. Dito sila mag-enter sa baba. Kasi may hit yung stops nila. Tapos mag-push higher. So, ayan. All in one video na tayo. Gusto ko lang naman kayong i-update sa market. And, ayun, kung gusto mong mag-observe ng price action. Ayan. So, ito, consolidation. Consolidation kasi walang nangyayari. Ayan. Consolidation. Wala nangyayari dito. Downtrend. Ayan. Downtrend. Tapos, uptrend.
uptrend ng after pataas. So, ito, price action. Price action. So, ito, console. Lagyan natin yan. Consolidation. Ayan. Downtrend. Tapos, lagay lang natin. Uptrend. So, ganyan lang yung lagay. Tanggalin mo lang natin. Ano ba ito? So, ito, consolidation. Consolidation. Walang nangyayari. Ayan. Consolidation, wala nangyayari. Downtrend. Ayan. Downtrend. So, parang ganito. So, ito, ganyan. Walang nangyayari. Eraser. So, walang nangyayari. Ito, downtrend. Trend. So, niretest niya na yan. Yung area na yan. So, yan. Yung price action nandun. Ito na yung price action. Ayan, ito na yung price action. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, ito, consolidation, downtrend, uptrend, tapos yan. Niretest na tong area dito. Itong consolidation na yan. So, pwede kang mag-look ng buy dyan pag nag-form siya ng breakout. Either dito ako mag-enter sa high na yan, retest. Pwedeng dito sa baba. Ayan. Pwedeng dyan ka mag-enter. Ayan. Tapos set ka. Sa ngayon, hindi mo na pwedeng mag-enter kasi hindi niya pa na-reach siya, magko-consolidate siya dito. Kagaya nitong isa dito. Ito. So, breakout, tapos nagtuloy siya. Parang ganyan yung entry mo. Diba? Tapos, lagay ka ng stops dyan. Ayan. So, within 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutes. Oh, diba? Paldo ka na. Paldo ka na. Yan. Yung resistance mo. Parang ganun. So, ang nangyari dito, di ba? Yan yung tendency na kaya hindi ka pwedeng pumasok agad kasi ayan yung nangyari. Bumaba pa siya, di ba? I guess. So, ayun yung mga